Magandang araw mga kababayan. Kinakabahan na po ang Palasyo de Polvoron base kanina sa naging announcement nitong si Claire Castro at inutusan na daw po ni Bongbong Marcos ang mga otoridad para bantayan at harangin ang anumang posibilidad na pagsiklab ng galit, pagliyab ng galit ng sambayan ng Pilipino dahil po sa mga matitinding korupsyon. Actually, hindi lang po korupsyon sa flood control na ito ang problema na dapat nilang panagutan. Nandiyan po yung PhilHealth, nandiyan po yung Maharlika Investment Fund, ang maanomalya na bicameral report. At syempre mga kababayan po natin, itong talamak na korupsyon talaga sa House of Representatives. Yan po yung ating pag-uusapan at bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video ito mga kababayan po natin. So bago natin i-play yan si Claire Castro, ito po, ipakita muna natin sa inyo ito mga kababayan po natin, yung nangyari kaninang umaga, no? Sa bahay ng mga Diskaya. Ito po. Actually, okay ito mga kababayan po natin. Pero palagay ko ito po ay misleading mga kababayan natin. Dahil itong si Sara Diskaya is contractor lang ito. So, ang mga kontraktor ay hindi man yan makapagnakaw, makapagawa ng mga ghost project at mga substandard project kung hindi po sila nautusan ng mga congressman at mga taga-DPWH. Yan lang po mga kababayan po natin. No? So kung may dapat panagutin, no, siyempre unahin dapat itong mga congressman at taga-DPWH kasi sila po yung mga nautak kung bakit nagkakaroon ng mga substandard na proyekto, kung bakit nagkaroon ng mga ghost project. Sila po yung nag-check kung ang proyekto po ay na-implement. Sila po yung nagbibigay ng certification para makakuha ng bayad itong mga kontraktor, no? So, I think hindi dapat kontraktor lang ang babanatan, pero hindi ko naman sinasabing hindi maganda yung ginagawa nilang ito at kumukontra ako, bagkus ako'y pumapabor para mapiga po itong Diskaya na sila po ay kumanta na. Sino po ba yung mga kasabwat po nila sa lahat ng mga proyekto na ginagawa nilang substandard and ghost project, particularly po dito po sa flood control. Pero dapat po is talagang pressure rin itong mga congressman, itong mga taga-DA, no, sa kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kasi ang nangyari po mga kababayan po natin actually, no, sa Indonesia kasi ang nangyari sa Indonesia actually mga kababayan po natin, ay politiko po yung kanilang pinanagot. Hindi po yung mga nakikontrata lang sa gobyerno. Kasi yung mga nangungontrata sa gobyerno, so dapat din yan sila managot. Dapat din nilang ibalik ang kanilang kinuha doon sa mga proyekto na hindi naman nila napapatupad. Pero yung utak niyan ay mga politiko. Again, ang ginawa sa Indonesia mga kababayan. Diba? Ransak ng mga Indonesian ang ilang bahay ng mga politiko. Winasak nila ang mga luxury car at Ano yan? tinangay ang mga mamahaling gamit. Ang ugat niyan, korupsyon sa gobyerno. Diba? So mga government official may utak niyan eh. Ito yung mga, ito lang pinapatrabaho nila yung mga kontraktor. Narito ang Frontline News Abroad. Puwersahan ng pinasok ng mga galit na Indonesian ang bahay ng ilang miyembro ng parliament. Isa na riyan si MP Ahmad Saroni. Kabilang sa pinuntirya ng publiko ang luxury cars na pag-aari ng politiko. Pinagpapalo at winasak nila yan. Habang ang kanyang mga gamit mula refrigerator, TV, mga plato, mamahaling damit, relo at bag at kahit pang life-size Iron Man statue, tinangay. Nilooban din at tinadtad ng spray paint ang bahay ng politikong si Uya Kuya. Nauna nang niransak ng mga realista ang bahay ng Indonesian Finance Minister. Sinunog din nila ang ilang government office, pati headquarters sa mga pulis, hindi pinalagpas. Ang ilan naman may dalang watawat ng kilalang Japanese anime na One Piece, na naging simbolo na ng protesta sa mga polisiya ng gobyerno sa bansa. Sa halos isang linggo ng mga riot sa Indonesia, 8 na ang naitalang nasawi. Nag-umpisa yan. Yan po yung nangyari sa Indonesia mga kabayan po natin. Siyempre, nag-umpisa yan sa talagang pagtaas po ng allowances nito mga politiko. At dyan po uminit ang mga Indonesian, lalo na yung namatay, ang isang grab driver na sinagasaan nata ng police car. So uminit at nagtuloy-tuloy na, no? So wala na silang pinatawad. Kung tutusin ba, violent na ito kasi nanununog na sila, pati po yung mga police station.
Pero ito po ay hindi nila masisisi. Dahil ang sabi ng mga ilang Indonesian, no, na ini-interview, matagal na po ginagawa ang pagnanakaw sa gobyerno, lalo na pag-upo ng bagong presidente na 'to. Tapos ang mga binigyan ng mga benepisyo, hindi yung taong bayan kundi yung mga pulitikong nakaupo. So, which is hindi nila kayang sikmurahin. Kaya lumiyap at talagang umabot sa ganito yung galit nila, mga kabayan po natin. Ito po yung sinasabi ng Palacio de Polvoron. Panoorin naman natin at pakinggan. Alam naman natin, oh, may number one na sinungaling itong Claire Castro. Pangag din to eh. Pangulo na ganito ang mangyari. Sabi nga po ng Pangulo, sinusunod po natin ang due process. Sa mga kapwa natin Pilipino, ang pag-iimbestigang ginagawa po ng Pangulo, ang pag-uutos na imbestigahan lahat, ay para din po sa taong bayan. Pero hindi po ninanais. So, papaimbestiga daw ay para sa taong bayan, no? Sabi ni Claire Castro. Pero yan sa totoo lang is malaking panluloko din, mga kababayan po natin. Dahil mismo si Marcos Jr. alam niya na talagang walang flood control, no? Nakaraang taon pa. Lalong-lalo na nung pagkatapos niya magsuna nung bumaha. Pero talagang ini-insist niya pa rin na nandyan yung flood control, na overwhelm lang, climate change lang. Tapos sinasabi niya na tanggapin po natin ito yung new normal, 'di ba? Na parang gusto niyang ano na lang, ipalunok na lang sa taong bayan na ito na talaga, babahain tayo lagi dahil wala talaga mga flood control at ninakaw ng mga kawani ng gobyerno, particularly po itong mga congressman, na sila po yung pasimuno na itong insertion at sinasabing mga anomalya yan sa DPWH. Of course, nagkakaroon nga ng sabuatan eh, mga kababayan po natin. No? Anyway, ito po ay pagpapatuloy natin, mga kababayan. Na magkaroon ng kaguluhan dahil lamang sa may mga maling information. Dahil ito daw ay ginagamit para mas paalabin ang galit ng mga Pilipino. Hindi po yun ang nais ng Pangulo. Nais ng Pangulo ay maliwanagan lahat tayo kung ano nangyayari sa mga flood control projects at maibigay ang nararapat sa taong bayan. So, inuutos naman din po ng Pangulo sa mga concerned government agencies natin, sa mga law enforcement natin, na huwag niyo pong hayaan na mangyari po ito. So, yan po, may matinding utos na pala, no? Itong si Marcos Jr. Para daw po huwag hayaan na mangyari po yung mga ganitong klaseng kaguluhan. Pero tingnan natin, mga kababayan, no? Kasi hanggat hindi po talagang sinibak or hindi po pinakulong, pinarusahan ni Bongbong Marcos, ang totoong may sala rin dyan, palagi ko hindi po mawala ang galit ng taong bayan. Dahil sa dami po yung nagsasakripisyo, dami na po yung apektado, sabihin lang po nila na ito po is new normal. Kasi ilang linggo na po, no? So ngayon lang po siya nagsibak. Kung hindi pa nagkaroon ng pagdinig sa Senado and sa House of Representatives. And of course, House of Representatives, alam natin na ito po is moro-moro lamang. Kagaya ng sinasabi ni Senator Marcolita. Ito talaga, no? Yung mga congressman. So, ngayon, saldi ko, wala na po daw dito sa Pilipinas. Nagtago na daw. So, yan lang po ang ating update. Tingnan natin kung ano po yung sunod na mangyari. Ay bukas sa ating mga kababayan, no? Mayroon pong peaceful rally bukas na panawagan. So, tingnan natin. Magbibigay na tayo ng update. Kaya kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe sa channel na ito, subscribe na po kayo at maraming salamat, mga kababayan natin.